Ang relihiyon ay organisadong koleksyon ng kaugalian, paniniwala at kultura na nag-uunay sa sangkatauhan sa mga espiritual na bagay o pangyayari. Ang mga paniniwalang ito ay karaniwang nakasentro sa tinaguriang ilang Diyos o sa nilalang na kinilala bilang na pinakamataas sa lahat. Ang relihiyon ay isa sa nagiging gabay ng tao sa kanilang moral o kilos. Matuturing ng relihiyon bilang isang anyo ng pagsamba. Mayroong tinatayang 10,000 magkakaibang relihiyon sa buong mundo. Pero alam mo ba na may mga kakaiba at di pangkaraniwang mga relihiyon sa buong mundo? Kaya sa video na ito, ating pakilalanin at pag-usapan ang mga kakaiba at di pangkaraniwang mga relihiyon sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, i-click mo na ang subscribe button, i-click mo rin ang notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video. Kung excited ka na, narito ang 10 kakaibang mga relihiyon sa buong mundo. Number 1. Satanism o Satanismo. Ang Satanismo ay isang uri ng relihiyon na itinayo ni Anton Sanderlube, na siya rin ang nagtayo ng Church of Satan o Iglesia ni Satanas noong April 1966. Maraming mga nagpapakul na sinasabing ang satanista kuno sila at kaya kunong nakipagkomunikasyon sa mga demonyo sa pamamagitan ng mga ritual. Panay pa ang pagmumura at paggamit ng mga satinangkali para nga naman maging cool at isipin ng tao na dahil satanista sila. Karamihan ng mga satanista ay sumasamba sa Diablo, mga Diabolist o Luciferians at kasapi ng Iglesia ni Satanas na inaangkin ang pinanggalingan sa grupong Labian na ipinangalan kay Anton Labi, ang sumulat ng Satanic Bible at tagapagtatag ng unang Iglesia ni Satanas. Sinasabing itinayo ni Labi ang unang Iglesia ni Satanas noong 1966 bilang isang otoridad na itinaas ang sarili. Nagsimula siyang magturo sa halagang $2 bawat tao. Dahil ito, isinilang ang Iglesia ni Satanas. Ang lahat ng anyo ng Satanismo ay naangkin na buhay ay umiiral upang guguluhin ang kasiyahan at isang magandang kaugalian, ang pagiging makasarili. May ilang satanista ang naniniwala na ang tanging buhay na maaari nilang maranasan ay ang buhay dito sa mundo. Kaya ang sumasamba sa Diablo ay mabuhay lamang ng sandali at kanilang doktrina ang katakawan at imoralidad. Number 2. Church of Euthanasia o laban sa mga kasamaan ng paglago ng populasyon. Ang tanging malupit na relihiyon sa mundo ay nilikha noong 1992 sa Boston. Ang pangunahing idea na itinaguyod ng mga taga-suporta nito ay isang kusang voluntaryong pagbabawas ng populasyon upang isave ang ekolohiya at malutas at iba pang mga problema ng overpopulation ng planeta. Imposibleng huwag mumiti pagkatapos ng pagbabasa ng kanilang slogan na Save the Planet, Kill Yourself, nang ibig sabihin na kailangan mong kilitin ang iyong sariling buhay para mailigtas ang ating planeta. Ang patuloy na pagdaragdag ng populasyon ng tao at isang sabay na pagbaba ng moralidad at pagpapahalaga na humantong sa pagsilang ng simbahang ito. Number 3. Rastafarianism o boses laban sa mapang-aping kolonyalismo. Ito ay relatibong kabataang relihiyon na lumitaw noong 1930s sa Jamaica pagkatapos na si Haile Selassie I ay nakoronahan sa Ethiopia. Mga tagasunod na kalakaran na ito, isalang-alang sa kanya ang isang Diyos na makababalik mula sa mga itim na tao. Maaari silang matutunan mula sa dead drugs at isang sigarilyo na may marijuana, kung saan sa kanilang opinyon
Pinahuhusay ang kanilang espiritualidad. Ang opisyal na simbolo ng Rastafarianism ay ang leon. Si Bob Marley ay isang tanyag na Rastafari na sumunod sa mga prinsipyo ng pamumuhay ng Rastafarian, kabilang ritual sa paggamit ng marijuana, pag-iwas sa alkohol at pagsusuot ng buhok sa mga dreadlock. Number 4. Realism. Naniniwala na ang isang extraterrestrial species ay responsable para sa genesis ng tao. Ang kilusang Rilin ay nabibilang sa mga reliyong UFO Leko at itinatag sa pamamagitan ng kanyang dating driver ng karera na si Claude Bourillon na kinuha ang sagisag ng rail. Ang kahulugan ng hindi pangkaraniwang reliyon na ito ay ang lahat ng anyo ng buhay at mga tao ay kabilang ang mga nilikha ng mga siyentipiko ay nagmula sa ibang planeta. Hindi nakakagulat na maraming kakaibang bagay ang karaniwang ipinaliwanag ng paghihimasok ng UFO. Si Claude Bourillon ang bumuo ng reliyon noong 1974. Bilang isang UFO reliyon, ang mga Rilin ay naniniwala na ang isang humanoid species ng extraterrestrials, si Elohim, ang responsable para sa genesis ng sangkatauhan. Ang paggamit ng swastika bilang isang simbolo ng reliyon ay naging sanhi ng reliyosong pangkat ng ilang mga problema sa Israel. Number 5. Maradonian Church o pagsamba sa alamat ng football na si Maradona. Ang reliyon na nagmula sa Argentina noong 1998 ay tinatawag ding The Church of the Hand of God at malinaw na mula sa pamagat na sinasamba ang mga tagasunod dito ang sikat na Argentine football player na si Diego Maradona. May kasalukuyan at simbolo nito na detens na pinagsasama ang salitang Espanyol na Diyos at ang bilang ng kanyang t-shirt na Maradona na number 10. Ang mga taga-suporta ng Maradonian Church ay binibilang ang mga taon mula noong ipinanganak ang alamat ng football na si Maradona noong 1960. Katulad ng marami pang ibang mga reliyon, ang Church of Maradona ay mayroon ding isang hanay mga utos kabilang ang ibigin ang football sa lahat ng mga bagay, ipagtanggol ang mga kulay ng mga Argentina at huwag ipahayag ang pangalan ni Diego sa pangalan ng isang sulong club. Bukod dito, ang simbahan ay lumikha na isang awit na paulit-ulit sa lahat ng mga seremonya at mga serbisyo ng pagsamba. Ang Church of Maradona ay nagtatagpo ng 2 beses sa isang taon. Isang beses upang ipagdiwang ang pagsilang ni Maradona sa Maradona Christmas at ang isang para sa Maradona Easter. Ang pizza na binugbog ang kupunan ng Argentina ang England sa quarterfinals ng 1986 World Cup na may hangarin mula sa Maradona na kilala bilang kasumpa-sumpa ng kamay ng Diyos. Number 6. Om Shinrikyo o paniniwala sa mga tagasunod lamang ang makakaligtas sa nuclear Armageddon. Ang Om Shinrikyo na kilala rin bilang Om at Alip ay isang kulto sa Japan na pinagsasama ang mga prinsipyo mula sa Budismo, Hinduismo at obses tungkol sa mga bagay tungkol sa katapusan ng mundo. Itinatag ni Shoko Asahara sa Japan. Ang grupo ay naging mga headline sa buong mundo noong 1995 nang ang mga membro ay nagsagawa na isang pag-atake ng kemikal sa Tokyo subway system. Ang isang nerve agent sarin ay pinakawalan ng mga wagon ng tren na kinasawi ng 12 at sanhi na tinatayang 6,000 tao na humingi ng medikal na atensyon. Sa gitna ng paniniwala ng pangkat kay Shoko Asahara na nagsasabing siya ang tinaguriang The Enlightened One, ipinangaral ni Asahara na malapit na ang katapusan ng mundo at ang mga tagasunod ng Om ang tanging tao na hinulaan niya na magaganap
sa 1996 o pagitan ng 1999 at 2003 ang katapusan ng mundo. Sinasabi ni Sahara na ang United States of America ang magiging dahilan ng World War III na magsisimula sa Japan. Number 7. Church of Scientology. Sa pagsagot sa mga katanungan ng reliyon sa pamamagitan ng ganghap. Ang Scientology ay isang reliyon na mahirap sumain. Nakilala ang Scientology dahil sa ilang tanyag sa Hollywood na yumakap sa reliyong ito. Ang Scientology ay tinatag noong 1953 ng isang manunulat na mga katang-isip na si L. Ron Hubbard. 4 na taon lamang matapos niyang ipahayag ang mga katagang nais kong magtayo ng reliyon. Naroon ang pera. At dito nga niya nakita ang kayamanan. Si Hubbard ay isang milyonaryong dahil sa kanyang reliyon. Itinuturo ng Scientology na ang mga tao ay may immortal na nilalang, tinatawag na Titan, at hindi original na nagmula dito sa ating planeta. At ang tao ay nakakulong sa 4 na elemento: matter, energy, space, at time o mist. Ang kaligtasan para sa isang Scientologist ay sa paraang tinatawag nilang auditing, kung saan ang mga engrams o mga masasak na alaala ng nakaraan at kawalang malay na nagdudulot ng pagharang ng enerhiya ay inaalis. Ang auditing ay isang mahabang proseso at kakailanganing gumastos ng daang libong dolyar. Kapag ang engrams ay tuluyan ng matanggal, ang Titan ay maaari na muling magkaroon ng kontrol sa mist, sa halip na siya ay makakontrol nito. Hanggat hindi nailigtas ang bawat Titan, ay patuloy na mamamatay at mabubuhay muli. Mamahalin at magagastos ang reliyon ng Scientology. Ang bawat aspeto nito ay laging may kakaibat na kabayaran. Kaya naman ang mga upuan ng Scientology ay pawang para sa mga mayaman lamang. Ito rin ay napakahigpit na reliyon at nagpapataw ng parusa laban sa mga sumusubok na talikuran ng kanilang katuruan at pagiging kasapi. Ang kanilang mga kasulatan ay limitado lamang sa mga akda at turo ni L. Ron Hubbard. Number 8. The Nation of Yahweh. Isa sa mga pinaka-controversial na trend sa reliyon na itinatag ng mga itim na Hudyo. Tinatawag nila ang kanilang sarili The Nation of Yahweh, na pinangalan sa pinuno na si Yahweh ben Yahweh. Binigyang kahulugan nila na ang Biblia ang kanyang sariling paraan at lumikha na isang bagong reliyon na nagpapahiwatig ng higit na kagalingan ng mga itim na tao. Ang Nation of Yahweh ay karamihan na miyembro ay African American na Black Hebrew Israelite ng religious movement na itinatag noong 1979 sa Miami ng dating ministro ng Nation of Islam na si Hulon Mitchell Jr. na kilala sa pangalang Yahweh ben Yahweh. Ang layunin nito ay ilipat ang mga African American na sa tingin nito ay ang mga original na mga Israelites sa Israel. Naniniwala ang pangkat kay Yahweh ben Yahweh bilang anak ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang mga paniniwala nito ay natatangi at naiba mula sa ibang mga pangkat na Black Hebrew Israelite. Si Yahweh ben Yahweh ay naakusahan ng federal racketeering at pangingikil at natulan sa pagsabwatan upang gumawa ng pagpatay. Number 9. Vampirism o mga pangkat na umiinom ng dugo. Kahit ng mga tao halos hindi nag-aalangan tungkol sa pagkakilala ng mga vampirism bilang isang relihiyon. Naniniwala ang mga tagasunod na ito ang vampirism nagmula sa kalakhan mula sa paglalarawan ng mga vampira sa popular na kultura, lalo na ang Dracula ni Bram Stoker noong 1897. Ang mga vampira ay maaaring inilarawan bilang mga aktibong vampira na nagpapakasawa sa pagkain ng dugo mula sa isang tao
o isang hayop, at cyclic vampires na nagpapakasawa sa pagkain ng aura ng ibang tao. Number 10. Judaism. Ang Jedi ay mga naniniwala sa Force. Ang Force ay isang tiyak na enerhiya na dumadaloy sa lahat ng bagay. Ito ang nagbubuklod sa Senkinakubul. Sa pelikula, ang Jedi ay maaaring magtap sa Force kahit nahugis ito upang ma-unlock ang isang mas malaking potensyal. Ang Jedi ay nagsisilbing tagapag-alaga ng kaalaman, hustisya at katotohanan. Na mula sa pamagat ito ay malinaw na ang reliyong kilusan ay may koneksyon sa pelikula na Star Wars. Ang Jedi Church ay batay sa fictional teaching ng Jedi na nagtataguyod ang Force ay ang pinakatunay na enerhiya sa universe. Kapansin-pansin na ang Britanya ay mayroong higit na 175,000 na tagasunod ng fictional na religion na ito. At yan ang 10 mga kakaibang at di pangkaraniwang reliyon sa mundo. May alam ka ba na may kakaibang reliyon sa Pilipinas o sa ibang bansa na hindi natin napag-usapan? I-comment na down below. At hanggang sa sunod nating video, daghang salamat. Abus!